tayong pumasok sa loob ng worship hall. Yan po. Parang ang onti natin. Ano? Ayan. Sige po. Magandang umaga po. Parang malamya po yata. Magandang umaga po. Ayan. Kumusta po ang inyong linggo? Mabuti kayo. Yan po, no? Matapos na pong Marso, bilis po. Ewan ko, parang po sa akin, bilis po ng 2025. Daming nangyayari. Dami pong ganap sa buhay. Dami pong nangyayari sa bansa rin po natin, no? Nagsisimula na po yung pangampanya, tumataas rin po ang bilihin. At may sarili-sarili po tayong mga alalahanin. Pero nararamdaman po ba natin ang kabutihan ng Diyos? Parang hindi po yan. Nararamdaman po ba natin ang kabutihan ng Diyos? Amen. Ayan po. At hindi lang naman po sa mga physical na pangangailangan niya tayo pinaprovision, no? Ay ganoon din po sa ating emosyonal at spiritual na pangangailangan. Sabi nga po sa mga awit, yan, 23, 1-2, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Tunay nga po na ang Diyos ang ating pastol at hindi niya po tayo pababayaan. At bago po tayo umawit, samba, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito at salamat po sa inyong kabutihan na nararamdaman po namin, nararanasan po namin sa araw-araw. At salamat po dahil kayo ang aming pastol na ginagabayan po kami sa kung saan man po kami pupunta. At kayo po ang aming pastol na nais lang po ang napakabuti para sa amin. At ngayong araw na kami nga po ay tatagpuin niyo, Panginoon. Makinig po kami sa inyong salita, sa inyong mga sasabihin sa amin. Yun po, Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. At papurihin po natin ang Diyos dahil hindi siya nagkukulang at sa Kanya tayo ay sapat na at higit pa. Tumayo po tayo lahat at awitan siya.
lapitan. At salamat nga po sa Diyos dahil maaari po natin ilapit sa Kanya yung marami nating mga alalahanin bilang isang individual, bilang isang pamilya, bilang isang bansa, bilang isang kongregasyon. Kaya sabay-sabay po tayo na lumapit sa Kanya sa isang panalangin na pangungunahan ni Ate. Maaari na po muna tayo. Tayo po ay manalangin. Mahal namin Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong mapagkumbaba at nag-aalab na pananampalataya. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal at pag-aaruga sa amin. Pinupuri po namin ang iyong banal na pangalan at kami lubos na gagalak at lubos na nagpapasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan. Kami po ay nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin po ninyo kami sa mga saloobing salita at gawa na hindi po ayon sa inyong kalooban. Kami lumalapit sa inyo ng may pusong tapat at nagsisisi. Nawa po'y linisin ninyo kami at tulungan niyo po kaming maging kalugod-lugod sa inyo ang aming mga buhay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob ninyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong mga salita sa pamamagitan ng mga Bible studies and even sa mga discipleship groups, Lord God. Salamat po dahil ang mga ito ay nagiging daan ng aming paglago sa aming pananampalataya, relasyon sa inyo, at maging ang aming relasyon sa isa't isa. Salamat din po sa lingguhang panambahan namin, mga preachers na dinadala nyo at inaakyat nyo dito sa pulpito, mga worship leaders, and even yung buong worship team, Lord God. Salamat dahil pwede kami umawit ng maalag sa inyo. Dahil you deserve all glory and praise, Lord God. Salamat din po sa iba't ibang ministry ng Lord of Life na patuloy na nagsisilbi sa inyong kaluwalhatian. Nawa po may patuloy ang aming pagsisilbi at magsikap pa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Panginoon, hinihiling namin ang iyong patnubay sa bawat miyembro ng Iglesia dito sa Lord of Life, maging sa amin pong mga missionaries. Naway patuloy namin gawin ang mga bagay na magpapalalim pa ng aming ugnayan sa iyo. Maging handa at matatag kami sa mga hamon na aming daranasin sa personal man naming buhay o maging sa mga hamon sa aming ministry. Panatilingin po ninyong bukas ang aming mga puso upang magamit po ninyo kaming patuloy bilang mga instrumentong magdadala ng iyong liwanag sa mundong ito. Gabayan ninyo kami sa mga hakbang na aming tatahakin. Pag-ingatan at tulungan kaming makita ang iyong mga magagandang plano at layunin sa aming bahay, sa aming buhay, maging sa aming sambahayan at sa aming simbahan, Lord. Amadalangin din po namin ang aming mga kapatid na may dinaranas na sakit sa pagsubok sa kalusugan, maging espiritual man, Panginoon. Hipuin mo po kami at iparanas mo po ang iyong lubos na pagpapagaling sa bawat isa sa amin. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay aming sasambitin, salamat, Jesus, dahil kami iyong pinagaling. Aming mahal na Diyos, kami rin po ay lumalapit sa oras ng pangangailangan ng mga mamamayan sa Thailand at Myanmar. Kamakailan lamang ay tinamaan ng matinding lindol. Sa gitna ng kanilang dinaranas, kami po'y humihingi ng inyong paggabay, lakas at pagkalinga para sa kanila, lalo na po sa lahat ng mga naapektuhan nito. Kami po'y nananalangin na sa kabila ng kanilang pagsubok, madama nila ang iyong presensya at pagmamahal. Pinagdarasal din namin, Panginoon, sa iyo na ang mga nasaktan, nawala ng mahal sa buhay, pawiin po ninyo ang kanilang mga luha at bigyan sila ng lakas upang makabangon mula sa pagsubok na ito sa kanilang mga personal na buhay at sa kanilang komunidad. Lord, yung mga rescuers ay mga medical teams din po na nagtatrabaho sa ilalim ng matinding pagod na nawa ay sila ay iyong palakasin sa kanilang patuloy na pagbibigay ng tulong. Ipagkaloob po ninyo sa kanila ang karunungan, proteksyon habang sila ay nagsisilbi sa mga nangangailangan. Gayon din po kami nananalangin sa mga leaders
nila na nawa ay magkaisa sila sa pagpapagaan ng mga pasanin ng kanilang mga mamamayan at mabigyan ng mabilis na tulong ang mga naapektuhan. Kami po'y humihiling na magpadala po kayo ng mga tao, mga organization upang magtulungan at magbigay suporta sa mga apektadong pamilya. Pinagdarasal namin ang patuloy na pagbangon at paggaling ng mga apektadong lugar at naway maging malakas at matatag ang bawat isa sa panahon na ito. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo, Panginoon, pagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan at ang lahat ng aming dinaranas, lahat ng kanilang dinaranas sa panahong ito'y kanilang malalagpasan sa tulong. Kami rin po ay nananalangin, Panginoon, para sa aming bansa, Diyos na aming Ama. Hinihiling namin ang iyong gabay sa mga namumuno at mga taong may pananagutan sa kapanganan ng bawat Pilipino. Naway maghari ka sa aming bansa, maghari nawa ang katarungan, kapayapaan, at tunay na pag-ibig sa bawat isa. Dinadalangin namin na ang mga kasalukuyang sitwasyon, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo rin, Panginoon, ang mga hamon ng digmaan, kalamidad at paghihirap, nawa po'y bigyan ninyo kami ng lakas at kagalakan na kinikilalang ikaw na aming Diyos, ang Diyos ng lahat at Diyos na may kapamunuan sa aming bayan. Nalalapit na po, Lord God, ang halalan sa aming bansa. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong magamit ang aming mga boses sa paghubog ng aming hinaharap at ng aming bayan. Panginoon, kami po'y humihiling ng iyong gabay at karunungan para sa bawat isa sa amin, nagagamit ng karapatan sa pagboto. Nawa po'y maging matalino, tapat at makatarungan ang aming mga desisyon sa pagpili ng mga leader na magsisilbi sa aming bayan. Hinihiling namin na buksan po ninyo ang aming mga mata at puso upang makita namin ang mga kandidato na may malasakit sa kapwa, may integridad at may tamang pananaw para sa kabutihan ng nakararami. Sa mga leader na tatakbo, Panginoon, kami po'y nagdarasal na sana'y maghari sa kanilang puso ang tunay na layunin ng paglilingkod, hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Kung ngayon pa lamang po ay may katiting na puwang ang korupsyon, pandaraya, pagnanakaw sa kanilang mga puso, huwag po ninyong hayaan na kami madaya ng kanilang mga pangako. Kami po'y nananalangin laban sa kapahamakan ng pandaraya, karahasan, o anumang uri ng katiwalian, nawa po'y maghari ang katotohanan at integrity sa lahat ng aspeto ng halalan, mula sa mga botante, kandidato, hanggang sa mga magbabantay sa araw ng eleksyon. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami po'y nagtitiwala sa inyong kalooban at layunin para sa amin. Kami po'y umaasa na gagamitin ninyo ang aming mga buhay upang hindi lamang mapalakas ang aming bansa, mapalakas ang isa't isa, kundi maisakatuparan ang mga plano ninyo para sa amin. Panginoon, pinagkakatiwala namin lahat ng bahay, lahat ng buhay at aming simbahan, ang aming bayan, ang aming bansa, ang lahat ng bansa sa buong mundo, Lord God, ay nasa iyong kamay lamang po, wala nang iba. Ang pag-ibig at awa mo, Panginoon, ay walang katapusan. Yan ay dahilan kung bakit kami lubusang nagtitiwala sa iyo. Araw-araw mong ipinakikita ang iyong habag, dakila ang katapatan mo, Panginoon. You, Lord God, continue to remind us of your constant and unwavering faithfulness, a renewed mercy and compassion every day. Sinabi mo nga po yan sa Panalhoy 3:22-23. May we always be grateful and see you moving in power, love, and care for all of us. And we ask you, dear Lord, that we may extend your grace, love, and understanding to people, not just today, but all the days of our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itutuloy ko lang po yung sa verse, sa awit 23. Sabi po sa verse 8, pinapanumbay niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. At ito pong verse na po ito ay nagbigay po sa akin ng comfort dahil nadami ko pong iniisip.
Dahil na po yung plano sa hinaharap, marami rin pong mga tanong. At tinatanong ko po kung saan po ba ako papunta in life. At minsan, nahanap ko po yung sarili ko na baka umaasa ako sa sarili ko para hanapin yung aking landas. Pero sabi nga po rito ng Diyos na siya po yung gagabay sa akin papuntang tamang daan. Tapos pinaalala niya rin po sa akin habang nag-prepare po ako sa worship, yung life verse ko po, na matagal ko na palang hindi talaga pinabasa ulit. Yun po ay sa 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, cast all your cares, your anxieties in Him because He cares for you. At ito din po nagbigay ng comfort kasi pinaalala po sa akin na meron tayo na Ama na mahal tayo at nais at alam niya yung pinakamabuti para sa atin. At makikinig siya sa ating mga hinaing, dadalhin niya tayo sa kung saan tayo pinaka-okay kahit nasa tingin natin parang hindi. Hirap lang po tanggapin minsan. Pero kung ganun po, bakit pa po tayo mahihirapan na lumapit sa Kanya kung ganun siya kabuti sa atin? Ano po humahad lang sa atin sa paglapit sa Kanya? Maaari pong dahil pride, kasi tingin nga natin, kaya natin sagutin yung mga tanong. Or maaari hindi tayo lumalapit kasi mas nakatingin tayo sa laki ng problema kaysa sa Kanyang kapangyarihan, pagmamahal at biyaya. Alalahanin po natin ang Kanyang kabutihan at kapayapaan na dala nito. Nararanasan po natin noon at nararanasan natin ngayon at maging magpakailanman. Kaya tumayo po tayong lahat at awitin po natin itong mga kanta na ito bilang isang paalala at bilang isang panalangin.
magpapakumbaba. Kami po yung lumalapit sa inyo at mangusap nga po kayo sa amin. Gamitin niyo po ang inyong mensahero upang mangusap sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, maaari na po tayo maupo at ihanda po natin ang ating pusong isipan para sa kanyang mensahe. Hindi, paalam muna tayo. Gracia! Good morning! Inaalis ko lang yung kaba ko. At salamat sa nag-sponsor. Shopee. Pero, thank you, Rachel. Tinats mo na naman ako eh. Hindi, yung awit nung huli. Nakita niyo naman, di ba? Okay. Magandang umaga po muli. Unang-una po, manalangin po muna tayo. Aming Ama, sa iyo namin itinataas ang araw na ito. Gabayan niyo po ako. Ikublin niyo ako sa inyong likuran. Alam ko, ginagamit niyo ako sa pamamaraan na payak dahil alam niyo naman ang aking kakayanan. At ganun din po sa mga makikinig ay maging aral o reminder sa kanila ang aming tatalakayin ngayon na iyong salita. Kaya sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa gabay ng Espiritu Santo, Amen. Ang ating pong talakay ngayon ay magmumula sa Philippians 4:6. Ito po, ang sulat ni Pablo sa mga Pilipos ay para sa unang mga iglesia ni Pablo, ng unang iglesia ni Pablo sa Europa. Ang Pilipos ay isang lungsod ng Macedonia na isang lalawigan sakop ng Roma. Nakabilanggo si Pablo noong time na yon nang sinusulat niya ito. Naniligalig siya dahil may mga manggagawang Kristiyano na sumasalungat sa kanya. At dahil na rin sa maling aral, nakapasok sa iglesia sa Pilipos, ngunit mababa ka sa sulat na ito ang isang kagalakan at lakas ng loob na taglay ni Pablo dahil sa kanyang matibay na pananalig kay Jesus. Ang pangunahing layunin sa sulat na ito ay pasalamatan ang mga nananampalataya sa Pilipos dahil sa tulong dahil sa tulong na ipinadala nila sa kanya. Sa pamamagitan ng sulat na ito, sinikap niyang palakasin ang kanilang loob upang huwag silang mabahala tungkol sa kanyang kalagayan at sa kanilang mga sariling suliranin. Sila ay pinayuhan niya ng maging mapagkumbaba na gaya ni Jesus at huwag padala sa pagmamataas at makasariling hangarin. Ipinunita na ang buhay na tinatamasa nila ay kay Kristo. Ay kaloob ng Diyos na tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagganap ng kanilang alituntunin o kautusan ng Hudyo. Binigyan niya ng diin ang kagalakan, kapayapang ibinigay ng Diyos sa mga nagpapasakop kay Kristo. Sa ulat na ito, binibigyan diin ang kagalakan, kapanatagan, pagkakaisa, at pagpapatuloy sa pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. Binanggit din dito ni Pablo ang kanyang marubdob na pagmamahal sa ating mga kapatiran sa Pilipos. Ang teksto po natin ay Pilipos 4:6 and 8. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng
pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 7. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa ating puso't kaisipan. Dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, at ang kapayapaang ito ay hindi maunawaan ng tao. 8. Bukod diyan, mga kapatid, lagi niyong isinasaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ang ating pong pagsa ay bring your concern to God. At nilapatan natin sa tema ng dalhin natin ang ating mga alalahanin sa Diyos. Ano nga ba itong mga alalahanin nito? Ang hindi mapakali, hindi makatulog, walang gana kumain, hindi pagkakomportable at walang katahimikan. Nakararamdam ng mga nag-aalala, nababagabag o naggugulimihanan. Balisa, ito ay nangyayari kung minsan dahil sa mga hindi inaasahang nangyayari. Ano ang dapat nating gawin sa ganitong sitwasyon? Ang sabi ng salita ng Diyos, dalhin natin ang ating mga alalahanin sa Diyos. Paano? Nang may paghingi ng lahat ng ating pangangailangan sa Kanya. Nang pananalangin may pasasalamat sa Kanya pa rin. Bakit? Upang mawala ang ating pagkabalisa, upang magkaroon tayo ng kapayapaan, upang mapag-ingatan ang ating puso at pag-iisip. Sa una pong ating tatalakayin, sa unang punto, upang mawala ang ating pagkabalisa. Ang sabi nga po sa ating teksto, sa verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya nga po si Pablo ay nakikiusap sa talatang 6, huwag mag-alala. Ang mag-alala at pagkabalisa ay normal lang na nararanasan natin o ng tao. Pero tayo ay inuutusan by commanded ng Diyos na huwag mabalisa yung fear natin o takot na hindi natin alam ang darating. Ang sabi nga po sa verse 6, huwag mag-alala. In English, don't worry. Tungkol sa saan? Kahit saan. Bakit? Dahil ang pag-aalala ng labis ay hindi healthy sa ating buhay spiritual at sa ating katawan. Ito po ang sinasabi ng ibang mga verses sa Biblia. Ito po, huwag mag-alala dahil nawawala ang kagalakan. Totoo naman po, di ba? Malungkot tayo. Malungkot. Gusto ko pa nga po sanang basahin kung po pwede pa po ba. Pero maiksi lang po itong ating tatalakayin. Basahin ko lang po yung verse 25. Ito po. Kawikaan 12:25. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan. Sinasabi po ng Bible, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. At sa pangalawa po, huwag mag-alala dahil hindi nakakatulong sa atin ito. Matthew 6:27. Ito po ang sinasabi,
Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-alala? Wala po, di po ba? Kung sarili lang natin, hindi kaya. Ito pa po, huwag mag-alala tungkol sa kinabukasan. Matthew 6:34, ang sabi nga po, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin na dumarating sa bawat araw. At ito po, pang-apat, huwag mag-alala sa pangangailangan ninyo kundi magtiwala sa Diyos. Ito po, Matthew 6:25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung anong inyong kakainin, iinumin, susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. Ano ang nais ng Panginoon sa atin? Ilapit, ipagdasal ang ating mga alalahanin sa Kanya. Ano ang utos na ating labanan? Ang pagkablisa. Pag nandyan na o naiisip pa lang. Sa pamamagitan ng panalangin may pagsamo sa Diyos, ayaw man natin ang pag-aalala, talagang dinadapuan tayo nito. Kasi normal lang sa tao ang mag-alala. Hindi naman nyo po disenyo ng Diyos yun. Yung pag-aalala natin, hindi nyo disenyo yun. Disenyo, tayo ang nagkikreate. Ito po, ang nais ni Jesus sa ating pag-aalala ay kilalanin natin siya at magtiwala sa Kanya. Sinasabi mismo ni Jesus sa aklat ng Juan 14:1. Sinasabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. Siya mismo po ang nagsalita nito. Kaya, sigurado po. Sabi rin ng sumulat nito, commanded tayo na labanan ang pagkablisa sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang nais lamang po ni Jesus ay ipag-pray natin ang lahat ng ating kailangan. At may pagpapasalamat tayo every time na humihingi tayo sa Kanya. Every time na nagdadaing tayo sa Kanya. Ganito yan kasi. Kaya hindi natin nilalapit kasi ganito yan eh. Ang madalas nangyayari sa tao, imbis na ilapit sa Diyos, tingin sa Diyos ang mga problema, kabalisan. Doon tayo nakatuon kasi sa problema eh. Yung ating mga problema. Sa mga negatibong kaisipan natin. Kabalisan o problema na hindi naman nakakatulong na maresolba natin ang ating problema. Kasi nga, tama si Rachel sa verse ni Pedro, yung pinangahawakan nila yung sarili niya. Ganun ang tao. Kaya, yung problema nandun. Hindi nawawala. Yung pag-abag, nandun pa rin. Kaya ayaw tayong tantanan ng ating pag-alala. Tayo yun ang gumagawa ng multo na kinatatakutan natin. Ang pag-aalala ay naglalayo sa ating pakikiisa sa Diyos. Yung ating pakikiisa, unity. At nagkakasala tuloy tayo sa Kanya. Yung pala yun, ang epekto ng pag-aalala, bagabag, dahil sa iyong isip, is a sin. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating patulan ang mahalagang pakikiisa o koneksyon sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesus. Sa ating buhay, inilagay natin ang ating pananampalataya at pag-asa kay Jesus. Idaing natin ang lahat kahit ano pa ito sa Diyos. Dahil siya ang puno at tayo ang kanyang sanga. Sinasabi ni Jesus sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng marami,
sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa. Still, dapat lagi tayong nakakonect. Kung yun yung pong cellphone ay hindi nyo pinababayan sa charge, ganun din dapat. Ganun din. Para yung kabalisaan, mapawi. Kaya makipag-isa tayo kay Jesus. Idulog natin ang lahat ng kailangan natin na may pagtitiwala sa Diyos. Diyos Ama at Anak sa kalooban niya. At yung panalangin nating pasasalamat, bagamat wala pang sagot ang Diyos sa atin. At sigad ang nakakaalam at magkakaloob kung ano ang makakabuti sa atin. Kaya lalapit po tayo kay God na may pagtitiwala po tayo dapat. Yung pagtitiwala dapat. Wala na yung pride, o yung pansarili lang natin, nakakayanan. At salamat sa Diyos dahil sa mga alalahanin na ito na inailalapit natin sa Kanya. Nailalapit natin, di ba? Nailalapit natin sa Kanya kung ano lang ang mga kailangan natin. Lahat ng mga karaingan natin. Yun lamang po. Specific dapat. Hindi po pwede yung bara-bara. Ang gusto kasi ng Diyos, specific. Katulad nga po nung parang sa Roma ba yun o gawa? Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Yun ang question niya. Sabihin mo ano ang gusto mo. Nais ng Diyos na laging manalangin tayo, every time na nanalangin tayo, ay may pagpasalamat tayo kay God. 1 Thessalonians 5:18. At magpasalamat kayo sa lahat ng sitwasyon. Ito ang gusto ng Diyos, na maging buhay niyo kasi nakipag-isa na kayo kay Kristo Jesus. Yun nga raw po, ipasalamat natin ang lahat na nangyayari sa mga sitwasyon na hindi natin naasahan. Alam naman natin, lahat kapag magaganda ang nangyayari sa ating buhay, masaya tayo. Talagang, basta masaya. Parang hindi na mapuputol. Dahil gusto natin ang blessing na natatanggap natin. Kumbaga sa talagang joy mo yung blessing na yun. Pero paano na? Kumusta ka na kapatid? Kung hindi mo na gusto ang nangyayari sa iyong buhay, nakapagpapasalamat ka pa ba? O lumalapit ka pa ba sa Kanya? Para manalangin? Para magpasalamat? Siguro gawa ng internet. Kabisihan sa Facebook, kabisihan sa YouTube. Yan po yung mga bagay na umahadlang sa atin. Hindi na nga rin makuha siguro magpasalamat. Hindi na rin makuha manalangin. Ako po, hindi ko naman sa kinukuhan ang aking sarili kasi every time na ako'y matutulog, every time na ako'y kakain, every time na ako'y magpapasada, 3:00, lumalas na tayo ng bahay. Lagi kong pinapasalamat before o after. Lord, thank you. Kahapon, pinag-ingatan niyo po ako. Hindi niyo po ako pinababayaan sa mga kapahamakan. Lalo ngayon, uso ang agaw motor. Ang isa pa po, pinagpapasalamat ko rin, Lord, sa araw na ito, sa kayo ko pinagkakatiwalaan lahat. Sa aking mga kasalubong, sa aking mga kasabay, sa bawat intersection. Kayo pong mag-iingat sa akin. Isama niyo na rin ang aking anak na si Mark. Kumusta po tayo? Kung hindi na okay ang nangyayari sa atin. Basta, ang sabi lang po, ipagdasal lang
At kahit ano pa ito, maganda man ito, mabuti man, masaya man, o pangit man, ito, tuloy lang sa Diyos at sa Panginoong Hesus na may pasasalamat at alam niya ang mga ito. Sabi nga po sa Amplified Bible Verse, English siya. Do not be anxious or worried about anything, but in everything. Ang nagustuhan ko po kasi dito yung may close parenthesis, yung every circumstance and situation. By prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. Alam niya lang kung ano yung nararapat sa atin, kung ano yung dapat sa atin. Lalo na kung tayo nag-worry, pag-aalala. Bakit dapat nating dalhin ang ating mga alalahanin sa Diyos? Nang may paghingi ng lahat ng ating pangangailangan at ng panalangin may pasasalamat sa Kanya sa ating ikalawang benefits upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang sabi po sa verse 7, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ito po ang resulta kapag inilalapit natin sa Diyos ang ating pag-alala. Kapag ginawa nyo ito, ang pangako at reward ni Lord ay ito. Bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Bakit? Kasi lahat ng ating kinatatakutan, bagabag, inilalapit at hiningi natin sa ating Diyos na buhay. At hayaan lang natin ang kapayapaan ng Diyos ang kumilos sa ating buhay. Magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay na may pangakong garantisado at tapat. Naalala ko tuloy yung aking mga kamagta-tricycle sa Cruz Naligas. Ang sabi nila, buti pa itong si Ilong. Masayang kausap. Laging nakangiti. Kahit walang ngiti. Pero, sabi ko nga, cool daw, cool. Kayang dalhin. Cool. Kaya ang sabi ko naman sa kanila, o tugon ko, meron din naman, kaya lang kayang dalahin. Dahil ipinagdadasal ko ito sa ating Panginoong Hesus. Siya lang, wala nang iba pang pananalanginan. Basta itaas lang natin. Kasi ang nangyayari sa kanila, kaya ka ako ganyan, ginadaan nyo sa inuman. Ginadaan nyo sa barkada. O sasabihin nyo, pampaalis problema. Pero pag wala na yung tama, ando na naman. Hindi mariresolve. Kaya, ang tingin nila sa akin, parang cool lang, cool. Pero, meron din naman kaya lang, kayang dalhin kasi, may Diyos tayo. Mga kapatid, ang mga alalahanin na nagbibigay sa atin kabagabagan at takot ay ibinibigay ng mundo para mawala ang ating peace of mind. Ang ibinibigay ng Diyos sa atin ay kapayapaan mula sa Kanya. Sabi nga po ni Jesus sa Juan 14:27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yung pala yan, ano? Ang nangyayari sa atin, pag ang bagabag, pumapasok na sa atin, hindi na galing sa Diyos sa sarili natin at ibinubulong ni Tangin. Ang kapayapang ibinibigay ng Diyos ay hayaan lang natin. Huwag hadlangan, sumaatin at sasamahan niya tayo
Kasi nasa atin yung banal na Espiritu. Dahil siya ang Diyos ng kapayapaan, ito ang kapayapaan na hindi maunawaan ng tao. Dahil sa walang pagpapasakop at pagpapakumbaba sa ating Diyos. Lalo na yung mga unbeliever. Bakit dapat natin dalhin ang ating mga alalahanin sa Diyos? Nang may paghingi ng lahat ng ating pangangailangan at ng panalangin may pasasalamat sa Kanya sa ating ikatlong benefit, upang mapag-ingatan ang ating puso. Ituloy po natin sa verse 7. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan siyang mag-iingat sa ating pag-iisip, sa ating puso at pag-iisip, dahil kayo'y nakikristo na. Ang mag-iingat po ay kasing hulugan ng magbabantay. Guard, tanod o sundalo. May naririnig po kasi ako, sa Greek is sentinel. Sentinel po ang tawag doon po rin, yung nagbabantay o nag-iingat. Sa Greek word po yon. May naalala po ba kayo, napapanood na movie na may labanan o digmaan? Ito po yung sinasabing mag-iingat o yung nagbabantay. Sila yung bantay o watchman habang nagpapahinga nga, natutulog sa gabi ang kapwa kawal sundalo. Ang mga hirap at pagod at nararanasan dahil sa pakikipaglaban sa kaaway. Bakit? Dahil sila ang proteksyon ng kapwa nila sundalo na mag-iingat sa kanila habang sila'y natutulog ng may kapayapaan. Sa kanilang puso at isip na mag-iingat sa kanila upang hindi mabagabag at maglala, sumalakay man ang kaaway, ay magigising sila at lalaban muli upang magpag-ingatan ang kanilang mga sarili. Upang hindi mabagabag at maglala na sumalakay man ang kaaway, yun nga, hindi sila maglala. Sa ating mga sundalong nagbabantay, ang siyang mag-iingat sa atin. Sa ating puso at kaisipan at ang Panginoong Diyos na si Kristo Jesus at ang banal na Espiritu. Siya yung tinasabing mag-iingat sa ating puso at isip. Tayo po ba? Paano tayo pinag-iingatan ng Diyos? Ating puso at isip. Iniaalis niya sa atin ang maling kaisipan na puro negatibong pag-iisip ang ating ipinapasok sa ating utak. So, positibong pag-iisip ang pinapasok sa ating utak. Maramdaman ng ating nararamdaman bagabag para tayo matapos ng simula ng ating pag-aalala. At ang sinasabi ng talatang 7, ang siyang mag-iingat sa ating puso at isip, walang iba kundi si Lord. Biruin nyo, no? Dalawa ang binigay niya sa talatang ito. Siya na yung kapayapaan, siya pa rin yung mag-iingat sa atin, sa ating puso at isip. Upang wala ang ating pag-aalala, upang magkaroon tayo ng kapayapaan, bunga ng pag-aalala at bagabag mula sa ating puso at kaisipan. Sobrang pagpapala at kaloob mula kay Lord, di ba? Ang dahilan po nito, yung kanyang tunay at tapat na pag-ibig sa atin. Ang kanyang pag-ibig. At mapag-iingatan natin din ito sa ating puso at isipan na ni-remind na sumulat na si Pablo na i-practice natin para mapapurihan si Lord sa talatang 8-9 New Testament Pinoy Version. Lastly, mga kapatid, punuin nyo ang isip nyo ng mga bagay na mabuti
at dapat purihin mga bagay na totoo, marangal, tama, malinis, nakakatuwa, at kagalang-galang. Gawin nyo kung ano ang natutunan at tinanggap nyo sa akin, yung narinig nyo sa sinabi ko, at mga nakita nyong ginawa ko. At pag ginawa natin ito, sasamahan tayo ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. At ito ang salita ng Diyos. Mga third week ng February o April, kami po ay may Bible study. O mga anak ko, kanya-kanya silang toka. May kanya-kanya min toka about sa Bible study namin. At dumating nga sila Cherry at Mark. Kaya ito, isang pagpapatibay, patotoo na mangyayari. Kaya aking ang manugang, paboritong manugang. Dahil nag-iisa lang. Halika, ikaw na magsabi para hindi ako madala. Para iba naman. Ayoko na kasing umiyak. Ako po ang Sige pa. papayag. Sige. Ayan, magandang umaga po. Magbabahagi lang po ako ng sabi ko ayoko umiyak kaya ako po magsalita dito. Kaya mo yan? Kaya ko daw. Okay. Sasamahin ko ng Diyos. Ayan, magbabahagi lang po ako ng patotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ayan, wait lang. Sige. Namatay po yung tatay ko nung nakaraang buwan. Bago po kami umuwi sa probinsya. Ang dami ko agad inisip na posibleng maging problema sa burol. Lalo na biglaan lang po yung pagkamatay. Yung uwi ang bahay, walang tubig, nasira po yung poso. Ang hirap po nun, di ba, walang tubig. Yung nanay at kapatid ko, sigurado magtatalo na naman. Kasi lagi sila hindi magkasundo. Sa mga maliit na bagay na papalaki nila, ganun sila kagaling. Ganun sila kagaling. Nagdasal po ako na samahan ako ng Diyos na harapin ng maayos at mapayapa ang uwian namin ni Mark na problema. Ayun na. Pagdating namin doon, medyo nagkakagulo na nga po. Nag-uumpisa ng magtalo ang nanay ko at kapatid ko. Pero hindi po hinayaan ng Diyos na pati ako makisali sa pagtatalo nila. May wisdom po talaga na pumipigil sa akin. Parang sinasabi, hindi ka pwedeng makigulo sa kanila. Pinagdasal mo to. Pinagdasal mo gamitin ka sa kapayapaan. Sinusubok ka lang ng kaaway. At ayun po, kinausap ko yung nanay at kapatid ko. Kinabukasan pag-iisip ko, nagdasal, nagbukas ng phone at silip sa Facebook. Bumungad agad sa akin ang salita ng Diyos. Do not fear, I will help you. Sabi sa Isaiah 41:30 po yun. Ang sarap sa pakiramdam. Nagpaalala ang Diyos sa akin na huwag akong matakot at tutulungan niya ako. In-screenshot ko po agad sa sobrang tuwa ko para may pakita ko sa kapatid ko. Kaya sa ilang araw po na nakaburol yung tatay ko, yung mga iniisip ko bago kami umuwi na posibleng maging problema, sa tulong po ng Diyos, nagawan po namin ng paraan ng mapayapa at walang pagtatalo. Ito pa, meron pa. Araw ng libing. Natakot na naman po ako. Grabe po, no? Nagdadasal na, natatakot pa rin. Hindi po kasi namin inaasahan na maraming taong makikipaglibing. Sobrang daming sundalong dumating, active sila, tsaka mga retired na. Basta ang daming mga kapitbahay, mga hindi mo inaasahan kamag-anak, nakita mo sila. Nag-alala po ako sa pagkain na inihanda namin na baka hindi nga magkasya. Sabi sa akin ni Mark, huwag kang matakot, babe. Yung tinapay nga yung tinapay nga na nag-isa lang na parami ni Jesus, napakain niya lahat. Tapos nagulat ako kasi bigla nang sinabi sa akin, oo nga, no, di ba? Nagdasal ako, nagtodo, dasal na naman ako. Na sana mapakain lahat ng nakapagbigay. At ayun nga po, hindi lang kasya, sumobra-sobra pa.
Tunay nga po na mabuti at tapat ang ating Diyos sa kanyang pangako. Sinamahan at tinulungan niya ako. Yung pinagdasal ko, yun po talaga ang nangyari. Naging maayos at payapa ang huling araw ng tatay ko dito sa lupa. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Salamat aking manugang. Kaya paborito kita eh. Yun po yung nangyari. Kaya sabi ko, tamang-tama ito. Pumapasok dun sa topic na inassign ng aming preaching. Kaya salamat sa Diyos. Pero may paalala ang Diyos. Paalala po. Mangyayari ang mga bagay na ating nilalapit, na mga bagabag, mga problema, sa may sakit o ano paman na nangyayari na hindi natin naasahan. Mangyayari ang mga bagay na ito kung may pakikipag-isa tayo kay Kristo Jesus. Kailangan na kay Kristo Jesus na siyang ating Diyos na buhay, na siyang napako sa krus, at siyang nagsakripisyo para sa atin. Nakakahiya, no? Kasalanan natin siya umako. Ito po, dalhin natin ang ating alalahanin sa Diyos nang may paghingi ng lahat ng ating pangangailangan sa Kanya, nang panalangin may pasasalamat sa Kanya upang mawala ang ating pagkabalisa, upang magkaroon tayo ng kapayapaan, upang mapag-ingatan ng ating puso't isip. Manalangin po tayo sa pagtatapos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa aming buhay. Kinikilala po namin ng iyong kabanalan at kapangyarihan. Samahan mo po kami sa panalangin ngayon at ng iyong banal na Espiritu. Sa mga pagkakataong ito, inilalapit po sa iyo ang mga nawawalan ng kapayapaan dahil sa mga problema at bigatin sa buhay. Sa mga nakakaranas ng mental breakdown dahil sa dami ng iniisip, nilalamon ng stress. Dalangin po namin kami ay magkaroon ng kalayaan sa pamamagitan ng paglapit sa iyo at pagtawag sa iyong banal na pangalan. Buksan mo po ang aming puso upang matanggap po namin ang kapayapaan na di nananakaw ni numan. Kahit sa kabila ng rumaragas ang unos ng buhay, ay hindi kami mababalisa. Bagkus patuloy kaming kakapit ng mahigpit at hindi bibitaw sa iyo, sapagkat ito ang nais mo, ang gusto mo, aming Panginoon. Dalangin po, Panginoon, na alisin mo po ang mga takot na nakakubli sa aming puso't isipan, na nagdudulot ng pangamba at pag-aalinlangan. Palitan mo po ng pag-asa na magpatuloy at magtiwala sa iyo at tapang naharapin ang mga alinlangang kasama ka. Dalangin po namin ang mabuti at magandang biyaya na sa buhay na bawat isa, at ang biyayang iyon ang walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Nabitbit ang mabuting balitang ng kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, aming Ama. Ariin mo po kami ng lubos, o aming Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala at ibinibigay ang mga alalahanin, pagkabalisa, takot at pag-aalinlangan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Tito. Yes? Yun na po, kasama rin po sa ating bayan ng bahay ay pagbabalik loob or bibigay ng ating mga ikapo. Tatawagin po si Alita.
Pagkatapos po ng ating panambahan at 11 o'clock a.m. po, ay magkakaroon po tayo ng ating special congregational meeting. Tulad po ng i-announce natin last week, ang meeting po na ito ay para lang po sa mga miyembro ng Lord of Life na 18 years old pataas po. So para po sa ating ibang members na hindi pa po na-meet ang age requirement na ito, ay inaanyayahan namin kayo na kung meron kayong inaantay na magiging kasama ng meeting, pwede po tayo mag-antay sa baba habang nag-meeting po tayo. So after po ng ating panambahan, at 11 o'clock, start na po tayo sa ating congregation. Pagdating po ng April 5, 2025, which is a Saturday, from 7 to 10 a.m. dito po sa Doña Carmen, ay magkakaroon po tayo ng Day of Prayer. So quarterly na po natin ito gaganapin. Wala po muna tayong prayer meeting sa Wednesday at gaganapin po natin ang ating Day of Prayer sa Saturday po. Ang ating facilitator ay si Tita Oxy Silingan at meron po tayong breakfast na isuserve sa araw po na yun. Lahat po tayo ay imbitado na dumalo at makibahagi sa gawain ito. Every first and third Sunday po, meron po tayong Sunday School dito sa Doña Carmen at 8:15 a.m. So para sa mga bata, pwede po tayo pumunta every first and third Sunday of the month. At next week po, April na po, ako po ang worship leader. At ang ating preacher po ay si Pastor Archie de la Cruz. Sa 1 Corinthians 13:1-8, ano ang tunay na pag-ibig? 9:30 a.m. po ang ating panambahan at magkita-kita po tayo next Sunday. At pagkatapos po ng ating worship service, ginagawa po natin ang ating lunch fellowship every first Sunday of the month. So pagkatapos po, bababa po tayo lahat at magsasalo-salo po tayo sa pagkain. Pwede po tayo magdala ng potluck ng pagkain para po pagsasaluhan natin. Pero kung wala po tayong magdala, ay okay lang po dahil meron na rin po ipoprovide na pagkain ng church at pwede tayo makisalo sa isa't isa. Patuloy po natin ginagawa ang piso kada araw para sa ating Pastor's Wellness Fund at ang ating alkansya po ay nasa likod ng ating worship hall. So pwede po tayo mag-iwan doon ng mga donations. At sa darating naman po na lately, from 8 o'clock to 6 o'clock p.m. ay ang ating Agbo Community Day na merong mga gaganapin din ng mga sports activities tulad ng basketball, volleyball, badminton, table tennis, Scrabble, and the Bible quiz. So kung interesado po tayo na sumali sa mga ito, pwede po tayo lumapit kay Kuya MJ at magpalista sa ating mga iba't ibang gawain. Ang isa po pong announcement natin ay hindi na po May 11 ang ating Family Day. Na-move po ito to May 18, 2025 kasi po
Nahirapan po tayo mag-reserve ng venue sa May 11 kasi po ito ay malapit sa ating eleksyon. So, minove na lang po natin to May 18 ang ating family day. Tatawagin ko naman po si Ate Laila para sa ating treasurer's report. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng buong Council ng Northern Light Christian Fellowship, kami po ay nag-uulat ng kapirahan ng ating simbahan.
sa transparency ng ating funds. Meron po tayong celebrate ng birthday this week. This coming April 1 po ay birthday po ni Tito Mar. Palitan po natin ang birthday. Meron po tayong first time visitor dito po sa Lord of Life. Natutuwa po tayo makasama si Kuya Erwin po na nag-walk-in po sa ating simbahan. Maraming salamat po sa pagdalo. Sana makita po namin kayo muli. Meron po ba tayong ibang first timers? Wala naman po yan. Sige po, pagkatapos po ng ating panambahan ay magbalik po tayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa mensaheng pinarating ng Diyos sa ating umaga. Tumayo po tayong lahat, tanggapin po natin ang baptismo sa Panginoon. Babasahin ko po sa 1 Thessalonica 5:23-25 po. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Maraming salamat para sa uling awit po. Meron po tayo Diyos, meron po tayo Pastor na